Paano kung ang pagkain kinain mo para lumusog at lumakas ang iyong resistensya ay para na ring pagbuhos ng lason sa iyong katawan? May masasaklap pa ba rito? Ito ang kwento ni Ginoong Jose Cruz, 72 taong gulang, na nagpatingin sa akin nung nakaraang buwan. Si Ginoong Jose Cruz ay isang retiradong principal ng high school, kaya naman napaka-istrikto niya sa pangangalaga sa kalusugan. Iniiwasan niya ang mga gamot mula sa ospital dahil naniniwala siyang ang mga natural na sangkap mula sa kalikasan ang dapat magpagaling sa katawan. Ang paborito niyang libangan ay ang pag-akyat ng bundok. 3 beses sa isang linggo umaakyat siya sa kalapit na bundok at palagi niyang dala-dala sa kanyang backpack ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Ito ay ang salabat na gawa sa purong ginger syrup na siya mismo ang gumawa. Lagi niyang sinasabi na kapag narating na niya ang tuktok ng bundok at nagsisimula ng matuyo ang kanyang pawis, ang pag-inom ng isang tasang mainit at medyo maanghang na salabat ay nagpapainit sa buong katawan at nag-aalis ng lahat ng pagod. Ngunit isang araw, nagsimulang makaranas si Ginoong Cruz ng mga kakaibang sintomas. Sa una, pakiramdam niya ay makatilang ang kanyang lalamunan. Pagkatapos unti-unting namamaos ang kanyang boses hanggang sa bandang huli naging parang tunog ng lata at hirap na siyang magsalita. Inakala ni Ginoong Cruz na simpleng sipon lang ito o dahil sa pagtanda kaya humihina na ang kanyang vocal cords. Kaya ano ang ginawa niya? Mas lalo niyang ginawang puro at mas madalas ang pag-inom ng salabat na sinasabi niyang maganda para sa lalamunan. Isang tasa pagkagising sa umaga, isa pa sa pag-akyat ng bundok, at isa pa bago matulog. Nang tuluyan ng hindi lumabas ang kanyang boses, biglang natakot si Ginoong Jose Cruz at pumunta sa akin kay Dr. Nathan Gutierrez sa takot na baka ito ay cancer sa lalamunan, laryngeal cancer. Nang tingnan ko ang loob ng lalamunan at esophagus ni Ginoong Cruz gamit ang endoscope, talagang nagulat ako. Mula sa bukana ng esophagus hanggang sa larynx ay namumula at may mga sugat at ang kanyang vocal cords ay namamaga. Hindi ito cancer. Ang sanhi ay ang mismong salabat na masugid niyang iniinom para sa kanyang kalusugan. Mga kaibigan, sa tingin niyo ba ay kwento lang ito ng ibang tao? Sigurado akong mayroon din sa inyo na nanonood ngayon na laging umiinom ng salabat dahil sa malamig na kamay at paa, hirap sa pagtunaw ng pagkain o dahil may nararamdamang sipon. Totoo na ang luya ay isang mahalagang sangkap na kaloob ng may kapal. Maging sa mga sinaunang tekstong medikal nakatala ang luya bilang isang mahusay na halamang gamot na nag-aalis ng lamig sa katawan at tumutulong sa panunaw. Ngunit kahit gaano pa kahusay ang isang bagay tulad ng ginseng, kung hindi ito angkop sa kondisyon ng iyong katawan o isinabay sa maling pagkain, ito ay magiging lason sa halip na gamot. Lalo na sa mga senior citizen na nasa edad 60 at 70 kapag humihina na ang depensa ng katawan, ng maling paraan ng pag-inom ng salabat ay parang paglalagay ng apoy sa manipis na balat. Ang naranasan ni Ginoong Jose Cruz ay isang tipikal na kaso ng laryngopharyngeal reflux. Ang asido mula sa sikmura ay umaakyat pabalik sa esophagus na sinusunog ang lalamunan at vocal cords. At ang nakakagulat, ang nag-trigger nito ay ang mismong luya. Ngayon sa channel na ito, ang alaga sa katawan. Ibubunyag ko sa inyo kung ano ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng esophagus ni Ginoong Jose Cruz at kung ano ang 3 pinakamasamang kombinasyon ng pagkain na kasama ng luya na parang nagpapasabog sa ating sikmura. Hindi ko lang masasabing huwag kainin. Ituturo ko rin sa inyo ang sekreto kung paano mapapanatili ang kahanga-hangang benepisyo nito habang pinoprotektahan ang sikmura at iniiwasan ang mga side effect, ang paraan para gawing gamot ang lason. Kung kayo ay mahilig magkape, kumain ng karne na may kasamang luya o mahilig sa maanghang na pagkain ng episode na ito, ay hindi option kundi isang obligasyon. Kung kahit isa lang sa 3 gawin na ito ay taglay ninyo, maaaring ang inyong sikmura ay tahimik ng sumisigaw ng tulong. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay ang eksaktong sinabi ko kay Ginoong Jose Cruz sa klinika na nagpamulat sa kanya at naging sanhi ng kanyang pagsisisi.
Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, hindi na kayo malilinlang ng mga maling impormasyon tungkol sa kalusugan na nagkalat sa TV o internet. At simula bukas, may sasabuhay na ninyo ang tunay na paraan para mapabuti ang inyong kalusugan. Handa na ba kayo? Ano kaya ang unang salarin na umatake sa sikmura ni Ginoong Jose Cruz at ano ang mapanganib na kombinasyon na maaaring nasa hapagkainan ninyo ngayon? Mula ngayon, buksan ang inyong mga mata at mag-focus. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kung inaabangan ninyo ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like button. At kung mag-iiwan kayo ng salitang nakikinig sa comment section bilang tanda ng inyong determinasyon, mas lalo akong magkakaroon ng lakas upang maging inyong maaasahang gabay sa pag-aalaga ng inyong kalusugan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Mga kaibigan, nagkape ba kayo pagkatapos mananghalian kanina? O kaya naman kumain ba kayo ng maanghang na Bicol Express o sinigang para sa hapunan? Kung may kasamang luya ang mga iyan sa inyong hapag, kailangan ninyong itatak sa inyong mga buto ang sasabihin ko. Ang dahilan kung bakit halos mawala ng boses si Ginoong Jose Cruz ay nakatago sa mga pang-araw-araw na gawi sa pagkain na ito. Nang suriin ko ang laman ng kanyang bag sa pag-akyat ng bundok at ang kanyang hapagkainan, sunod-sunod na lumabas ang mga bombang sumisira sa sikmura. Mula ngayon, ilalantad ko ang 3 pinakamasamang kaparehan ng luya na nagdudulot ng digmaan sa loob ng ating katawan. Subukan ninyong bilangin sa inyong mga daliri kung mayroon sa mga ito na ginagawa ninyo. Ang unang salarin ay ang kape. Matapos uminom ng salabat sa tuktok ng bundok pagbaba ni Ginoong Jose Cruz, ay palagi siyang umiinom ng 3-in-1 na kape mula sa bendo machine kasama ang kanyang mga kaibigan. Iniisip niya, uminom na ako ng masustansyang salabat kaya okay lang siguro ang 1 tasa ng kape. Ngunit ito pala ang mismong nagbubukas ng maluwag sa pintuan ng kanyang esophagus. Sa pagitan ng ating sikmura at esophagus, mayroong isang pinto. Ito ang tinatawag na sphincter na mahigpit na nagsasara para hindi umakyat pabalik ang asido. Ngunit ang caffeine sa kape ay nagpapaluwag sa pintong ito para itong trangka na natanggal. Ngayon, ano ang mangyayari kapag pumasok ang luya? Ang luya ay pinasisigla ang sikmura na maglabas ng napakaraming asido. Kaya't bukas ang pinto habang may baha sa loob. Dahil dito ang matapang na asido ay walang harang na umakyat sa esophagus hanggang sa lalamunan. Ito ang dahilan kung bakit namaganang husto ang vocal cords ni Ginoong Jose Cruz. Para sa mga umiinom ng luya dahil sa heartburn, tandaan ninyo para lang kayong nagbubuhos ng gasolina sa nasusunog na bahay. Ang pangalawang salarin ay ang karne, lalo na ang matatabang karne. Tuwing uuwi si Ginoong Jose Cruz mula sa pag-akyat ng bundok, madalas siyang kumain ng nilagang baboy para daw pambawi ng lakas. Naglalagay siya ng maraming luya para maalis ang lansa at kinakain din niya ito na may kasamang hiniwang luya. Mukha itong perpektong pampalusog, ngunit para sa sikmura ito ay isang uri ng pagpapahirap. Kapag pumasok ang protina tulad ng karne, nagkakaroon ng emergency sa ating sikmura. Naglalabas ito ng mas maraming asido kaysa karaniwan para tunawin ito. At kapag dinagdagan pa ng luya, lalo pang tumataas ang produksyon ng asido. Ang loob ng sikmura ay nagiging karagatan ng asido. Bukod pa rito, matagal matunaw ang karne kaya mas matagal itong nananatili sa sikmura. Ang pagkain at asido ay napupuno sa sikmura na nagpapataas ng pressure. Isipin ninyo ang isang pressure cooker na puno at malapit ng sumabog. Kapag may kaunting siwang sasabog, palabas ang laman nito. Sa sandaling humiga ka pagkatapos kumain ng maraming karne at luya, ang mataas na pressure ay magiging sanhi ng pag-akyat ng asido sa esophagus na parang kinikiskis ito ng liha. Ang luyang kinain mo para tumulong sa panunaw ay siya palang gumawa sa iyong sikmura na isang pressure cooker na sasabog anumang oras. Ang huling at ikatlong salarin ay ang maaanghang na pagkain. Mahilig ang mga Pilipino sa maanghang, tama po ba? Si Ginoong Jose Cruz ay mahilig din sa maanghang na sinigang na isda at nilalagyan din niya ito ng luya para daw mawala ang lansa.
Mga kaibigan, alam nyo ba ang capsaicin ang sangkap na nagbibigay anghang sa sili? Ito pa lang ay nakakairita na sa ating stomach lining o ang pader ng sikmura. Paano pa kaya kung sasamahan pa ito ng gingerol ang maanghang na sangkap ng luya para itong pagbuhos ng mainit na tubig sa balat na napaso na? Dobleng atake ito sa stomach lining. Ang mga gasgas na iniwan ng capsaicin ay papasukin naman ng gingerol ng luya at magdudulot ng pamamaga. Ito ay maaaring humantong hindi lang sa simpleng pananakit ng tiyan kundi sa erosive gastritis kung saan ang stomach lining ay nasusugat at numinipis. Itong tatlong bagay na ito ay halos araw-araw na ginagawa ni Ginoong Jose Cruz. Dahil sa paniniwalang mabuti sa katawan ang luya palagi niya, itong isinasama kapag nagkakape, kumakain ng karne at kumakain ng maanghang. Ang akala niya ay inaalagaan niya ang kanyang kalusugan, ngunit sa katotohanan, siya mismo ang umaatake sa sarili niyang sikmura at esophagus. Kayo, kumusta? Hindi kaya pagkatapos kumain ng maanghang na may luya dahil sa kabag umiinom kayo ng salabat at pagkatapos ay kape bilang panghugas bibig? Kung oo, maaaring ang inyong sikmura ay namumula na rin at humihingi ng tulong tulad ng sikmura ni Ginoong Jose Cruz. Ngunit dito, maaaring may tanong kayo. Dok, ganito na ako kumain mula pa nung bata ako pero noon wala namang problema. Bakit ngayon lang ito lumalabas? Napakagandang tanong. Iyan mismo ang puso ng ating talakayan ngayon. Sabi nga nila, noong 30s, kahit bato, kayang tunawin. Ngunit pagdating ng 50s, 60s, nag-iiba na ang kapaligiran sa ating sikmura. Ang sikmura ninyo noon at ang sikmura ninyo ngayon ay magkaiba na ang antas ng depensa. Kung hindi ninyo maiintindihan ang sikreto ng pagtanda na nangyayari sa ating katawan, walang silbi kahit anong galing ng gamot ang inumin ninyo. Sa susunod na bahagi ilalahad ko ang sikretong iyan. Ang dahilan kung bakit ang sikmura ng 70 anyos na si Ginoong Jose Cruz ay iba sa sikmura ng kanyang 30 anyos na anak. Kapag naunawaan ninyo ang malaking pagkakaibang ito, magiging malinaw sa inyo kung ano at paano kayo dapat kumain. Kung nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan na mahilig din sa kape at luya. Ang isang share ninyo ay maaaring makapagligtas sa kalusugan ng sikmura ng inyong kaibigan. Napakahalaga ng susunod na bahagi kaya wag ninyo itong palalampasin. Doktor, sabi sa akin ni Ginoong Jose Cruz, sa klinika na may halong hinanakit, dati kaya kong kumain kahit bato. Kahit gaano karaming San Miguel at sisig ang kainin ko, hindi sumasakit ang tiyan ko. Posible bang dahil lang sa ilang tasa ng salabat ay nagkaganito ako? Marahil, marami rin sa inyo ang ganito ang iniisip, hindi ba? Na nung kabataan ninyo, kahit kanin na may bagoong at suka ang kainin ninyo, hindi ninyo alam kung ano ang heartburn. Tama po kayo. Hindi iyon kasinungalingan. Ngunit mga kaibigan, kahit ang isip natin ay bata pa ang ating mga lamang loob, ay tapat na tumatanda. Ito ang malaking katotohanan na nakaligtaan ni Ginoong Jose Cruz. Ang pader pananggalang ng sikmura ng isang 70 anyos ay iba na ang kapal kumpara sa isang 30 anyos. Kung hindi ninyo ito maiintindihan, kahit pa ang pinakamagaling na ginseng, ang kainin ninyo sasama pa rin ang pakiramdam ninyo. Para madaling maintindihan, ihambing natin sa damit. Noong kabataan sa edad na 20s at 30s ang ating stomach lining ay parang nakasuot ng makapal at matibay na leather jacket. Kapag nakasuot ka ng leather jacket kahit matalsikan ka ng apoy, hindi ka mapapaso, hindi ba? Kahit kumain ka ng maanghang, maalat at dumami ang acid sa tiyan, kayang harangin lahat ng makapal na lining na ito. Kaya noon, kahit nguyain ninyo ang hilaw na luya o sabayan ng kape, ang sasabihin ninyo lang ay ang sarap sa pakiramdam. Pero paano kapag umabot na ng 50, 60 at 70? Ang ating stomach lining, tulad ng ating balat, ay numinipis at umuurong. Sa medikal na termino ito ay tinatawag na atrophic gastritis. Sa madaling salita, para na lang tayong nakasuot ng manipis na silk na damit pantag-araw matapos hubarin ang makapal na leather jacket. Ngayon, isipin ninyo,
Nakasuot ka ng manipis na silk na damit at natalsikan ka ng baga ng apoy, ano ang mangyayari? Agad na matutunaw ang damit at mapapaso pati ang iyong balat. Iyan mismo ang estado ng sikmura ni Ginoong Jose Cruz ngayon. Ang kanyang pananggalang ay napakanipis na pero para pa rin siyang naghagis ng malakas na apoy, ang luya. Ang pangunahing sangkap na nagbibigay anghang sa luya ay ang gingerol. Ang gingerol ay may papel na magpasigla sa paggalaw ng sikmura. Kapag mabagal ang sikmura, tinutulak niya ito para gumalaw, kaya nakakaramdam tayo ng ginhawa sa panunaw. Ngunit kapag sobra nagiging problema ito, kapag dumikit ang gingerol sa manipis na stomach lining, para itong pagbuhos ng alcohol sa sugat, nagdudulot ito ng matinding iritasyon. Direkta nitong kinakaskas ang pader ng sikmura. Bukod pa riyan, pagsapit ng edad 50, pataas, humihina na rin ang muscle na nagsasara sa pagitan ng sikmura at esophagus. Tulad ng goma na kapag tumagal ay lumuluwag na at hindi na makapaghigpit ng maayos. Parehong-pareho iyon. Manipis na ang stomach lining at sensitibo sa iritasyon habang maluwag pa ang pinto na pumipigil sa acid reflux. Sa ganitong sitwasyon ang pag-inom ng puro at mainit na salabat araw-araw dahil lang sa paniniwalang ito'y mabuti sa katawan. Paano pa kaya makakayanan ng esophagus ni Ginoong Jose Cruz? Hindi ito usapin ng lakas ng loob. Ito ay ang natural na proseso ng pagtanda na hindi natin mapipigilan. Ang kumpiyansa na malakas pa ako o bata pa ako ay maaaring maging lason. Kailangan nating tanggapin ng may kababaang loob na hindi na tulad ng dati ang ating sikmura at humanap ng tamang paraan ng pagkain na angkop dito. Tulad ng pag-iingat na huwag matalsikan ng apoy kapag manipis na silk na damit ang suot. Kaya dito magkakaroon kayo ng tanong. Doktor, ibig sabihin ba niyan kaming mga matatanda na mahina ang sikmura ay hindi na dapat kumain ng luya? Hindi po. Hinding-hindi. Sabi ko nga sa simula, hindi itinigil ni Ginoong Jose Cruz ang paggamit ng luya. Sa katunayan, araw-araw pa rin niya itong ginagamit. Ngunit bumalik ang kanyang boses at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Paano ito naging posible? Dahil binago niya ang anyo ng luya. Mayroong isang simpleng salamangka para gawing isang malambot na pananggalang na yumayakap sa sikmura ang luya na dati parang matalim na sibat. Hindi ito magastos at hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan. Isang maliit na pagbabago lang sa paraan ng pagluluto. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang sikretong iyon. Ang paraan para alisin ang lason ng luya at palakasin ng 10 beses ang bisa nito. At ang katotohanan na ang mga umiinom ng partikular na gamot ay dapat mag-ingat sa luya. Ang tunay na paraan ng pagkain ng luya na magpapalusog sa iyong katawan. Ngayon, ihanda ang panulat at papel. Kung ayaw ninyong makaligtaan ng mahalagang impormasyong ito, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ito ang pinakamadaling paraan para pangalagaan ang inyong kalusugan. Sige, ibubunyag ko na ang mahiwagang sikreto. Narito na ang sikretong hinihintay ninyo. Ang isang tiyak na hakbang na nagligtas sa sikmura ni Ginoong Jose Cruz at nagpabalik ng kanyang boses ay ang paggamit ng steamer. Mga kaibigan, huwag kainin ng luya ng hilaw. Kailangan ninyo itong i-steam o pasingawan muna. Ito ang pinakamahalagang reseta ko para sa inyo ngayon. Kapag ang luya ay pinasingawan at pinatuyo, may kamangha-manghang pagbabagong kemikal na nangyayari sa loob nito. Nabanggit ko kanina na ang maanghang na sangkap na umaatake sa stomach lining ay ang gingerol. Ngunit kapag nilagyan ng mainit na singaw ang luyang matapang na gingerol, na ito ay nagiging syogaol. Ang syogaol ay isang napakagaling na sangkap. Halos nawawala ang iritasyon nito sa sikmura habang ang epekto nitong magpataas ng temperatura ng katawan at magpalakas ng resistensya sa pamamagitan ng antioxidant effect ay nagiging 10 beses na mas malakas kaysa sa hilaw na luya. Para itong isang mabangis na kabayo na naging isang sanay at matapat na alaga. Ang kailangan ni Ginoong Jose Cruz ay hindi ang mailap na kabayo kundi ang matapat na alagang handang maglingkod sa kanyang amo. Hindi mahirap gawin ito. Isulat ninyo ngayon.
Una, hugasan mabuti ang luya at hiwain ng manipis na may kapal na 2 ml. Pangalawa, kapag kumukulo ng tubig sa steamer, ilagay ang hiniwang luya at pasingawan ng mga 30 minuto. Pangatlo, alisin ang pinasingawang luya, ilagay sa isang salaan at patuyuin hanggang sa medyo matigas na ito. Ang produktong ito na tinatawag na John-gang sa tradisyonal na medisina, kapag ginawang tsaa ay parang tunay na gamot na pampalusog maginhawa sa tiyan at nagpapainit ng katawan. Ngunit gaano man kagaling ang kabayo, kung hindi ka marunong sumakay, mahuhulog ka at masasaktan. Sundin lamang ang 2 tuntuning ito. Unang tuntunin, huwag inumin ng walang laman ang tiyan. May mga taong umiinom ng salabat kapalit ng tubig pagkagising sa umaga, ngunit para na rin kayong naghagis ng bomba sa inyong sikmura. Kailangan ninyo itong inumin habang kumakain o sa loob ng 30 minuto pagkatapos kumain. Ang pagkain sa loob ng sikmura ay nagsisilbing panangga para mas malumanay na maabsorb ang bisa ng luya. Pangalawang tuntunin, sundin ang tamang dami. Ang sapat na dami sa isang araw ay 4 na gramo ng pinatuyong luya na halos kasing laki ng isang hinlalaki. Kung pulbos naman sapat na ang isang kutsarita. Hindi ibig sabihin na mas marami, mas malusog. Magiging pabigat lang ito sa inyong sikmura. At ngayon, ito ang pinakamahalaga. Kung kabilang kayo sa 3 kaso na babanggitin ko paumanhin, ngunit hindi kayo dapat kumain ng luya, pinasigawan man o pinatuyo ang luya mismo, ay maaaring maging lason para sa inyo. Una, mga taong may gallstones. Ang luya ay malakas na nagpapasigla sa paglabas ng bile o apdo. Ngunit kung may bato na bumabara sa daanan ng apdo, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Para mong pinipiga ang isang lobo na nakatali ang dulo. Biglang tataas ang pressure sa loob ng gallbladder na maaaring magdulot ng matinding sakit na dahilan para isugod ka sa emergency room o mas malala pumutok ang gallbladder. Pangalawa, mga umiinom ng blood thinners o anticoagulants. Marami sa inyo ang umiinom ng gamot tulad ng aspirin, warfarin o Plavix, hindi ba? Ang gingerol at sugaol sa luya ay may epekto na nagpapalabnaw ng dugo. Kapag isinabay ito sa gamot, sobrang lalabnaw ang inyong dugo, kaya kahit sa maliit na sugat ay hindi ito titigil sa pagdurugo at madali kayong magkakaroon ng maitim na pasa. Kung kayo ay nakatakdang sumailalim sa endoscopy o pagpapabunot ng ngipin, kailangan ninyong itigil ang pagkain ng luya kahit 1 linggo bago ang procedure. Pangatlo, mga umiinom ng gamot sa diabetes. Ang luya ay may kakayahang magpababa ng blood sugar. Maganda, hindi ba? Hindi. Kung umiinom ka na ng gamot na pampababa ng asukal sa dugo at sasabayan mo pa ng luya, doble ang pagbaba ng iyong blood sugar na maaaring magdulot ng hypoglycemia o low blood sugar shock. Maaari kang pagpawisan ng malamig, manginig ang mga kamay at paa at biglang himatayin. Sa kabutihang palad, hindi kabilang si Ginoong Jose Cruz sa 3 kasong ito. Kaya sinunod niya ang payo ko at gumawa ng pinasingawang luya at uminom ng 1 tasa lamang pagkatapos kumain. Itinigil niya ang pagkakape at kapag kumakain ng karne sibuyas na ang ginagamit niya sa halip na luya, pagkatapos ng 3 buwan ng pagsasagawa nito, ano kaya ang naging resulta? Sa huling bahagi, ibabahagi ko ang kamanghamanghang pagbabago kay Ginoong Jose Cruz at ang huling paalala na dapat ninyong simulan ngayong gabi. Tandaan ang paraan ng paggawa ng pinasinggawang luya na itinuro ko ngayon at subukan itong gawin ngayong weekend. Kung nagpasya kayong gawin ito, mag-iwan ng salitang gagawin sa comment section. Ang maliit na pangakong iyan ang unang hakbang tungo sa malusog na buhay hanggang sa pagtanda. Isang hapon pagkalipas ng 3 buwan, biglang bumukas ang pinto ng aking klinika at may isang taong pumasok ng may kumpiyansa. Si Ginoong Jose Cruz yun. Ngunit iba na ang kanyang ekspresyon pagpasok. Wala na ang dating hitsura na puno ng pag-aalala at panghihina. Namumula ang kanyang mga pisngi at malakas ang kanyang mga hakbang at ang unang sinabi niya sa akin ay halos hindi ko mapaniwalaan.
Doktor, mukhang pwede na akong kumanta ng paborito kong kanta sa videoke. Hindi na iyon ang paos at hirap na boses na narinig ko dati. Ang malinaw at malakas na boses na ginagamit niya noong principal pa siya sa pag-anunsyo sa flag ceremony ay ganap nang bumalik. Nang suriin ko gamit ang endoscope, ang pamamaga na sumunog sa kanyang esophagus ay malinis nang nawala at ang namamagang vocal cords ay bumalik na sa normal. Sinabi sa akin ni Ginoong Jose Cruz, buong buhay kong hinanap at kinain ang lahat ng sinasabing mabuti sa katawan. Pero ni minsan na hindi ko naisip kung handa ba ang katawan kong tanggapin ang mga iyon. Labis niyang naramdaman ngayon na ang bulag na pagsunod sa sinasabi ng iba na mabuti ay siya palang sumisira sa kanyang katawan. Ngayon bumalik na si Ginoong Jose Cruz sa pag-akyat ng bundok, ngunit nagbago na ang laman ng kanyang backpack. Sa halip na maanghang at matapang na salabat, ang dala niya ay ang masarap at banayad na tsaa mula sa pinasingawang luya. Ang dating kinagawi ang 3 Juan na kape pagbaba ng bundok ay tuluyan na niyang itinigil at sa halip kasama ang kanyang mga kaibigan, masaya silang nagsasalo sa mainit na sabaw ng gotohan o lomi bilang isang masustansyang selebrasyon. Ilang maliliit na gawi lang ang binago niya, ngunit naibalik niya ang boses na muntik nang mawala at nalunasan ang heartburn na parang 10 taon na niyang dinadala. Ngayon, para sa huling buod ng lahat ng ating tinalakay sa mahabang oras, 3 bagay lang ang kailangan ninyong itatak sa inyong isipan. Una, wag na wag isasabay ang luya sa 3 bagay na kalaban nito. Ang kape na nagbubukas sa pinto ng esophagus, ang karne na nagpapasabog sa pressure ng sikmura, at ang maaanghang na pagkain na nagsisilbing apoy sa stomach lining. Kapag nagsama ang 3 ito at ang luya hindi kakayanin ng inyong sikmura, pangalawa, laging pasingawan ang luya. Ito ang karunungan ng paggawa sa matalim na talim ng hilaw na luya na maging isang matibay na pananggalang. At laging inumin pagkatapos kumain sa tamang dami lang sa isang araw. Ang sobra ay masama. Pangatlo, suriin muna ang sariling kondisyon. Sa mga may gallstones, umiinom ng gamot sa dugo o may diabetes, ang luya ay maaaring lason sa halip na gamot. Hindi lahat ng sinasabing mabuti ng iba ay mabuti rin para sa iyo. Ang kalusugan ay wala sa mga espesyal na tableta o mamahaling gamot. Tulad ni Ginoong Jose Cruz, ang kalusugan ay nasa proseso ng pagkilala sa maling gawi, pakikinig sa pagbabago ng ating katawan at patuloy na pagsasabuhay ng tamang pamamaraan. Sinasabi nilang nasa 100-year lifespan era na tayo. Pagpapala ang mabuhay lang ng matagal? Hindi. Ang tunay na pagpapala ay kung ito ay sinusuportahan ng isang malusog na katawan na kayang kumain ng masasarap na pagkain nang walang problema at nakikipagtawanan sa mga mahal sa buhay. Sana ay hindi kayo maging pasyente na nagsisisi na lang kapag may sakit na. Ang mga natutunan ninyo ngayon, simulan ninyo agad na isabuhay sa inyong hapunan mamayang gabi. At ibahagi rin ninyo ang kwentong ito sa inyong mahal na pamilya at mga kaibigan. Ang isang salita mula sa inyo ay maaaring makapagligtas sa sikmura ng isang tao at magbigay sa kanila ng regalo ng isang malusog na pagtanda. Hanggang dito na lang ang kwentong inihanda ko para sa inyo. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong paglala ng oras. Ang inyong maginhawang buhay at malusog na boses ay palagi kong susuportahan. Sa susunod na pagkikita, magbabalik ako na may mga makabuluhang payo para pangalagaan ang inyong kalusugan. Maraming salamat.